I was a little bit dismayed. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang po natin itong pag-amin ni Pastor Kibuloy mismo kay Pangulong Duterte sa pagkadismaya niya kay Vice President Inday Sara Duterte. Marami naman po sigurong mga Duterte diehard supporters na nadismaya kay Inday Sara, lalo na ho noong nakaraang eleksyon 2022 na maraming gusto na ang itinakbo niya ay presidente dapat, hindi vice president. Isa na ho ako dyan na nadismaya. Nung pag-aakala ko ay tayo-tayo lang ang nadismaya, pero hito si Pastor Kibuloy, isiniwalat niya mismo sa kanyang mga bibig nang gagaling ito na nadismaya siya. Alam ko marami pang mga Duterte diehard supporters na hanggang ngayon ay dismayado pa rin kay Vice President Inday Sara. Ulitin ko, hindi ho kayo dyan nag-iisa. Marami po tayo. Ipapalabas ko po ang bidyong ito at sana meron ho tayong matutunan sa pag-amin ni Pastor Kibuloy kay Tatay Digong na dismayado ho siya kay Inday Sara. Pakinggan ho natin ito. May dagdag ko lang, no? Ito ay, it's only some people who knows this. Last day, si Mayor Inday, talagang hindi siya tatakbo as Vice President. Hindi ko alam that Amy was egging her to run for Vice President, Vice Ferdinand Marcos Jr. But that night, Mayor, last day na kailang mag-file ng COC, I made a video message to then Mayor Inday. Sinabi ko doon, Mayor Inday, itong bayan natin, they are clamoring for you. Do not fail the public. Sabi ko, tell me what to do. Tusan mo ako kahit ano. Gawin ko para ma-change lang ang mind mo na magtakbo ka in a national office. I was thinking all along na presidente yung ano niya. Kasi yun ang sa survey, number 1 siya eh. So, masaya ako nung nag-file na siya. Pero I was a little bit dismayed nung vice ang kanyang tinakbuhan. Pero at the same time, mixed feelings, okay na rin kasi nasa national, hindi naman niya pababayaan, lalo na yung naging education secretary siya. But that was my video message to her the last night. Kasi na-feel ko na we cannot just let this country be in the hands of someone that we really don't know the values. But the Dutertes, we are confident that when you are in that office, we can sleep well. We are like ships in a ship port that are in tranquility and in peace. So yun ang message ko. Salamat naman and she changed her mind. Alam mo, Okay. Ayan ho, yung payag ni Pastor Kibuloy na ikwininto niya mismo kay Tatay Digong. Sagikan sa masa para sa masa, na dismayado siya talaga kay Inday Sara. Sa mga panahong iyon, mga kabisdak, marami ho talagang nadismaya. Hindi lang naman siguro si Pastor Kibuloy, kundi pati si Tatay Digong dismayado ho. Dahil alam naman natin na ang gusto ni Tatay Digong ay presidente ang takbuhin niya. Pero tayong mga supporters ni Tatay Digong, gusto po nating tumakbo ho siya sa national position. Pero ho, hindi lang nagkatugma ang ating pakikibaka at kagustuhan sa kagustuhan ni Inday Sara. Dahil
Vice President ang kanyang itinakbo, pero tayo ay gusto nating presidente siya. Mga kababayan ko, bakit ko inilabas ang bidyong ito? Dahil marami pa rin ngayon na nagtatampo kay Inday Sara at dismayado. Sana po mapawi na ang inyong pagkadismaya at pagtatampo kay Vice President Inday Sara Duterte gaya po sa ginawa ni Pastor Kibuloy. Kailangan po tayo ni Inday Sara Duterte. Tingnan mo ang bayan natin. Lawakan po natin ang pagkaintindi natin sa mga nangyayari sa ating lipunan. Dahil tapos na ho yun, ang kailangan natin ay suportahan ang mga taong nagsiservisyo ng tapat para sa ating bayan. Si Inday Sara lamang ngayon ang nagtatrabaho para sa ating bayan ng tapat. At siya po ngayon ay binibira ng mga tambaloslos na may pangarap maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Samahan po natin si Inday Sara sa labang ito at protektahan po natin si Tatay Digong at mismo si Inday. Ipakita ho natin na malakas pa rin ang Duterte.